Alanggang hayop. Walang naman yung dog. My forever pet. Miyembro ng kanilang pamilya ang turing ni Chris Cruz sa alaga nilang si Aww. Chloe. Si Chloe na kasama namin ng Grace Cruz. para na po namin siyang anak. matinding lungkot ang nararamdaman nila Aww. nang kumanan ang pinakamamahal nilang fur baby. Ayaw ko po kasi Aww. siya na parang i-let go na hindi ko na makikita. Kaya gusto ko pa i-preserve para nakikita pa rin namin siya kahit na hindi siya gumagalaw. Kasi Ito ang bagong trend ngayon. Ang kumanaw mong pet, Pag natatalang ng tatlong tapos ng salamat sa taxidermy. ng Ang art and science tablet ng na pagpreserve video ng at pagtapos para phone na pag-aralan o i-display. ng video. Amazing art. Oh, Jason Abronor Sumaway DVM. And pati po yung skin niya, nagiging matagal yung Ooh, proseso dahil wow. sa drying period, inaabot ng 2 months to 2.5 months bago mag-dry ang pet. Gumagamit ng kemikal ang mga taxidermists para matiyak na tatagal ang na-preservang hayop. Pero tiniyak nilang ligtas ang mga ito sa tao. masaya po kung nakasama po namin si Chloe na naiibsan yung Ang pagpapataxidermy po ay nakadepende sa price ng pet. Inaabot po ng 3,000 to siguro mga 500,000. Depende po kasi sa size. May isang project na naging challenging kina Doc Jason. Ang ginawang taxidermy sa elephanteng singali. Tamang narinig nyo. Mamaya, hindi natin makikita. Singali. Baka nyo yan. Dambuhala man o maliit lahat ay may- South America's Weirdest. Kita sa nature series na South America's Weirdest, Land of Giants and Pygmies. Laugh of Giants. Malawak na gubat sa Chile. Hiniit ang residente. Oh, cat. Dalawang pagong nagkaindapan. Dalawang pagong. Oh my God. Mga unggoy na hindi Mga unggoy. bida-bida sa akyatan. Dasay ko yung toy. Ibong dambuhala at pato ng giant na. Sister Suave ang Mr. Swabe. asawa. Abangan, Extreme Sports sa Negros Oriental. Abangan. Kaya nakawak, nakawaya. Tara na, subukan ng makapigil hiningang ni Giron Race. One Planet, What Adventures Extra Stories. Sa Palacio de Memoria, Parañaque City, eto ka. Amazing Earth. Opo. Marami na tayong naitangkot sa lugar kung saan sama-samang nabubuhay ang iba't ibang hayop, malaki man o maliit. Pero sa unang destination natin ngayong gabi, ang mga residente, technique, inulang sa height at may paliwanag dyan ang mga expert sa kwentong amazing number 5. Isla ng mga pwede. Sa bandang silangan, may isang lugar na hindi naman masasabi nalimutan na ng panahon. Pero mukhang ito ang nakalimot na sa ibang parte ng mundo ay may malaking hayop. Watch Ang mo. Saldivian Forest sa Chile ay isang misteryosong mundo ng maliliit na nilalang. Kung saan ang bida sa nagaganap na drama ay isang cast ng mga ikalakihan. Isa sa pinakasikat na hayop dito ay ang pulubir. Mahiyain ang cute na usa. Lagi itong nakatago sa makapal na damuhan. Kasi nga halos isang ruler lang ang taas nito. Mas maliit pa nga ito ng 2 metro kaysa sa kamag-anak nitong moose. Kaya naman favorite siyang target ng mga predators. Gaya ng kotkot. Kot-kot. Isa ito sa mga sigang predators sa gubat na ito. Pero ito rin ang pinakamaliit na pusa sa Western Hemisphere.
2 kilo lang ang timbang nito. Mukhang di naman uubra sa usa, pero kinatatakutan ito ng mga damo-damo. Malatigre din ang Palawan, mas maliit nga lang. Pero kung may pwede makabusog sa kodkod, ay ang Monito del Monte. 40 grams lang ang bigat nito. Mukha itong daga, pero Spanish ang ibig sabihin ng pangalan nito ay Little Monkey. Pero isa itong marsupial. Yung mga hayop na may paws para sa kanilang mga baby. Kamag-anak ito ng Australian possum. Isa pang prueba na ang Australia at ang South America ay dating magkarito. Isolated ang Valdivia Forest. Ito ang sinasabing dahilan kaya maliliit ang mabubuhay na nilang dito. Hindi raw nila kailangan ng size dahil wala namang malaking hayop dito. Para saan pa nga naman, di ba? At dahil maliliit sila, mapagkakasya nilang lahat ang available na pagkain sa bansa. Pero ang island dwarfism, meron din namang exception. Parang sa Negros Oriental, hit na hit ang makapigil hiningang karera. Mababa sa kabundukan, pero hindi hayop pa. Hindi rin bike at hindi rin ito ang kanilang sasakyan. Kung hindi, ang katutubong scooter na kung tawagin ay Ligero. Amazing ride. Sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Isang extreme sport na umusbong. Ito ang Ligeron Race. Karera ng katutubong bersyon nila ng scooter, ang Ligeron. Ang Ligeron Race sa Valencia ay unang isinagawa noong 2014 sa pangunguna ng musician, radio host at eco-warrior na si Nicky Dumapit. Maayong gabi mga ka-amazing! Ako si Nicky Sanchez Dumapit. Tara, samahan niyo ako sa masayang karera ng Ligeron. Ang Ligeron ay isang 4-wheel cart na gawa sa kahoy at kawayan. Ang Ligeron ay matagal nang ginagamit na panghatid ng mga gulay at prutas na inaani mula sa matataas na lugar papunta sa Kabayanan. Pero ang pinaka-paborito ng mga kabataan ang downhill race na buwis-buhay. Tignan na kayo mga Ligeron riders! Ready, set, go! Dalawa lang yung kategory, 15 below, 15 up. Yung 15 below, yun yung mga beginners. Yung 15 up, yun yung tinatawag na mga. Bawat riders, kung sino yung pinaka-mahigit na oras na nakuha na makarating Variant. ay siyang tatanghalin winner sa Ligeron. Masisiguradong safe No, ang no, mga no. participants. Kaya bago ginanap yung race, may consultation muna ginawa doon sa mga riders at sa mga parents. Tinatanong namin kung kailangan ba ng helmet para safe silang lumahok sa Ligeron. Hindi lang yata isagawa ang event sa Valencia. To race or not to race, ang kasagutan, abangan. Abangan! Nagkain laban, naglabi